Sino ang namamahala dito? Isusumbong kita sa Departamento ng Edukasyon. Magmadali at ibalik ang aming mga anak. Anong mangyayari sa aming Jinhee at Junhee? Sigaw ng mga magulang na nag-aalala sa kani-kanilang anak. Wala na lang magawa ang guro, kung hindi manahimik, at makinig sa mga pinagsasabi ng mga magulang, na nag-aalala sa kanilang mga anak. Napansin naman ito nila Carcel at Yongyong, kaya napatanong si Yongyong, bakit sila nagkakagulo, kung wala namang espesyal sa lindol na iyon. Napasabi naman si Carcel, ang lahat ng tao, maliban kay Master, ay talagang sobrang mahihina. Habang ang dalawa ay napapatingin sa mga taong nagkakagulo. Si Dojon naman ay napapatanong, at napapaisip sa kanyang sarili, kung bakit nagkaroon ng interest sa kanya ang gatekeeper ng Center Plains. Habang napapatingin si Dojun sa kanyang window screen, ito ay napasabi sa kanyang isipan, nakikita ko kung paano nito pinatay ang mga humahamon. Parang kailangan na wala dito si Yunhee, kapag sumulpot ang siraulong ito. Dahil wala nang maraming oras hanggang sa maalis ang selyo. Mukhang dapat kong kunin, at panatilihin ang ilang mga fragment ng mapa. Bigla namang tumingin si Dojon kay Yongyong at napatanong, Yongyong. Nakita mo ba kung saan banda pumunta si Yunhee? Oo Master, wika ni Yongyong habang ito ay nakasaludo. Napasabi naman si Dojon kay Yongyong, mabuti kung ganun. Sundan mo siya, napatanong naman si Yongyong kay Dojon, wika nito, kami lang ba ni Carcel ang pupunta kay Yunhee? Oo tama ka dyan, may gagawin muna ako, kaya mauna na kayo, pero susunod din ako, wika ni Dojon. Natuwa naman si Yongyong, at napasabi sa kanyang isipan, talaga. Dapat ko munang kainin ang lahat ng hindi ko nakain ngayon. Bago ko puntahan si Yunhee, sumaludo naman si Carcel gamit ang kanyang kamay, at napasabi, yes, sir. Iaalay namin ang aming buhay sa linya, para protektahan ang Junior Master. Habang naglalakad sila Yongyong at Carcel papunta kay Yunhee, bigla namang lumapit si Yongyong kay Carcel at napabulong, Oy Carcel, dumaan muna tayo doon. Ito ay magiging mabilis lang, sobrang mabilis lang. Walang makakaalam nito, basta walang magsasabi sa ating dalawa tungkol dito. Napasabi naman si Carcel, habang ito ay kinakabahan sa gagawin nila, ano? Pero sabi ni Master sundan daw natin si Yunhee. Narinig naman ito ni Dojon, kaya ito ay napasabi na lang sa kanyang isipan, habang napapatingin sa assistant beads, pupuntahan din naman ni Yongyong si Yunhee, pagkatapos niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kaya sa palagay ko, dapat ko na lang simulan ang paghahanap, para sa mga map fragments. Lalo namang nagalit ang mga magulang ng mga batang lumahok, dahil hindi agad na solusyonan ng guro ang kanilang sitwasyon. Habang nasa tahimik na gubat si Yunhee, para maghanap ng map fragments. Ito ay napasabi, nasaan ang mga fragment na yun, ayokong makita ko ni ama na napapahiya sa harap ng mga kaibigan ko. Pakiusap lumabas ka kung nasaan ka man, bigla namang nakadetect ng malapit na treasure ang assistant bead ni Yunhee. Kaya ito ay napatingin at napasabi, nandun ba, kaya pumunta ito sa lugar, kung saan ito na-detect ng assistant beads. Habang ito ay naghahanap sa halamanan, ito ay napasabi, hindi rin ito ang totoong bagay sa pagkakataong ito, tama ba? Bigla namang nalungkot si Yunhee dahil ang na-detect lang ng assistant beads ay isang buto, at hindi map fragments. Habang ito ay nalulungkot ito ay napasabi, tingnan mo hindi pa din. Sinong siraulo ang naglalagay ng mga ito dito, kung wala naman halimaw sa paligid? Bigla namang nakarinig ng ingay si Yunhee sa kanyang likuran. Kaya bigla ito napalingon sa kanyang likuran, ang tao palang gumagawa ng ingay ay si Lee Yunjo, ang nakakabatang kapatid ni Lee Ganghyun, ang Sword Emperor. Nang nakita ni Lee Yunjo si Yunhee sa kanyang harapan, ito ay nagulat at napasabi ang pangalan ni Yunhee. Kaya ito ay napatanong kay Yunhee, habang inaalis ang mga natirang dahon sa kanyang uluhan, anong ginagawa mo? At bakit ka nakaupo dyan? Nasaktan ka ba? Napasabi naman si Yunhee, habang pinapagpag ang mga duming nakuha niya, dahil sa pag-upo, hindi. Hinahanap ko lang ang mga map fragments, biglang lumapit si Lee Yunjo kay Yunhee, at napasabi, ano, akala ko talaga nasaktan ka.
Huwag mong lituhin ang mga tao, nabigla naman si Yunhee sa sinabi ni Lee Yunjo, kaya ito ay napasabi, ano? Nag-aalala ka ba sa akin? Nahiya naman si Lee Yunjo at napasabi, sinong mag-aalala sa isang tulad mo? Kung masasaktan ka kung gayon si Mister, ang ibig kong sabihin. Tanong ko lang, dahil ang mga elite na tao ay dapat tumingin sa mga mahihina. Kaya huwag mong pag-aalahanan si Mr. Lee, bigla naman may palapit na bagay sa direksyon nila Yunhee. Naramdaman naman ito agad ni Lee Yunjo, kaya ito ay napatingin sa itaas, kung nasaan ang mga bagay na palapit sa kanila. Habang ito ay napapatingin sa itaas ito ay napasabi, ano? May mabilis na dumarating dito, ang mga bagay palang palapit sa kanila ay si Carcel at Yungyung. Sa pagbaba nila Carcel at Yungyung, ito ay nakagawa ng malaking usok mula sa buhangin. Naghanda naman agad si Lee Yunjo, pinayuko niya agad si Yunhee, habang hawak ang kanyang assistant bead sa kanang kamay. Ito ay gumawa ng isang mana gun na pang-protekta sa kanila. Nang nakahanap na si Lee Yunjo ng posisyon, ito ay agad nagpakawala ng 3 bala patungo kila Yungyung at Carcel. Tumama naman agad ito kila Yungyung at Carcel kahit na nasa likod sila ng malaking usok. Gayunpaman hindi ito umapekto kay Yungyung, ito ay napakamot lang at napatanong, ano? Nakagat ba ako ng isang insekto? Nagulat naman si Lee Yunjo, at hindi inaasahan na makikita niya ulit, ang alaga ni Dojon sa oras na ito. Kaya ito ay napatanong, ano, yun ay, hindi ba yun yung pet na nakita ko last time? Napapahawak naman si Yunhee sa kanyang tenga, at napasabi, akala ko masisira na ang eardrums ko sa lakas ng pagsabog. Nangulangot naman bigla si Yungyung, habang tinatawag niya ang pangalan ni Yunhee. Ngunit nang nakita niya si Yunhee na nasa lapag, ito ay napasigaw at napatanong, Yunhee. Bakit ka nakaupo sa lupa? Napatanong naman si Yunhee, habang napapahawak pa din sa kanyang tenga, Yungyung. Bakit ka nandito? Nang nakita ni Yungyung na nakaupo si Yunhee sa lupa. Ito ay nagalit, at napatanong kay Lee Yunjo, wika nito, hoy. Ikaw long hair, binubuli mo ba si Yunhee ngayon? Hinanda naman ni Carcel ang kanyang kamay at napasabi, ang taong ito ay malakas ang loob para gawin niya iyon. Nilabas ni Yungyung at Carcel ang kani-kanilang bloodlust patungo kay Lee Yunjo. Habang nilalabas ni Yungyung ang kanyang bloodlust, ito ay napasabi, yari ka ngayon. Nabigla naman si Lee Yunjo, at napatanong sa kanyang isipan, ano ang enerhiya na ito? Hindi ko mag-alaw ang aking buong katawan, bigla naman lumapit si Yunhee kay Yungyung. Ito ay hinawakan niya gamit ang kanyang daliri, at napasabi, tama na yan. Kaibigan ko siya, napataas kilay naman si Yungyung, at napasabi, kaibigan. Oo tama ka, sobrang bait niya sa'yo dati, hindi mo ba naaalala, wika ni Yunhee, habang hinihimas ang ulo ni Yungyung. Hiningal naman si Lee Yunjo dahil sa bloodlust na pinakawalan ng dalawa. Dahil doon nagalit si Yunhee kay Yungyung, at napasabi, bilisan mo at humingi ka ng tawad kay Yunjo. Galit namang tumingin si Yungyung kay Lee Yunjo, at napasabi, pero wala akong ginawang mali. Nanginig naman sa takot si Lee Yunjo sa pagtitig ni Yungyung sa kanya. Dagdag pa ni Yunhee, kung gayon dog food na lang ang iyong kakainin katulad kay Carcel. Nagulat at nabigla naman si Yungyung sa sinabi ni Yunhee. Dahil doon nagmadaling lumapit si Yungyung kay Lee Yunjo. Habang ito ay nakaluhod, ito ay napasabi, patawarin mo ako. Ang aking kasalanan ay nararapat sa kamatayan, sisiguraduhin ko na wala na ulit mangyayaring ganito Yunjunim. Nabigla naman si Lee Yunjo sa biglang paghingi ni Yungyung ng kapatawaran. Tinanggap naman agad ni Lee Yunjo ang paghingi ni Yungyung ng kapatawaran. Kahit bakas sa kanyang muka ang pagkabigla, lumapit naman bigla si Carcel kay Yungyung, at napasabi, dapat tinasa mo muna ang sitwasyon, Lord. Nagalit naman si Yungyung sa sinabi ni Carcel, ngunit ito ay napansin ni Yunhee, kaya sinigaw niya ang pangalan ni Yungyung ng malakas. Galit namang napasabi si Yungyung kay Yunhee, ngunit sobrang bastos niya sa kanyang pananalita, nagtago naman agad si Carcel sa likuran ni Yunhee, para hindi ito masaktan ni Yungyung. Napasabi naman si Yunhee kay Yungyung, pero tama siya.
Kung magrereklamo ka pa, hindi talaga kita bibigyan ng hapunan. Nagugulat at namamangha naman si Lee Yunjo sa kanyang nakikita. Napapatanong na lang ito sa kanyang isipan, ano ang nangyayari? Paano niya itinuturing ang mga halimaw na iyon, na parang mga ordinaryong alagang hayop? Bigla namang sumulpot si Do-jeon sa likuran ni Lee Yunjo, at habang ito ay nasa likuran ni Lee Yunjo. Ito ay napatanong, anong problema? Nagulat naman si Lee Yunjo sa biglang pagsulpot ni Do-jeon sa kanyang likuran. Napatingin naman ang dalawa nang narinig nila si Do-jeon na nagsalita. Habang ang dalawa ay nagulat naman sa biglang pagdating ni Do-jeon. Bigla naman napatanong si Yoonhee sa kanyang ama, paano ka nakarating dito? Napasabi naman si Do-jeon, gusto ko lang malaman, kung okay lang kayo. Kinabahan naman si Yongyong sa biglang pagdating ni Do-jeon. Napasabi na lang ito sa kanyang isipan, habang takot na takot, sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Ano, hindi ba dapat magkikita kami ni Master kapag tapos na ang lahat? Pag nalaman niyang ngayon lang ako nakarating, kapag ako ay nahuling kakarating lang, ako ay gugulpihin ni Master. At kapag ako naman ay nahuli na agresibo sa kaibigan ni Yoonhee, ako ay maaring patayin. Napapasigaw na lang si Yongyong sa kanyang isipan, habang napapasabi, mamamatay ako kahit anong mangyari. Kinakabahan at natatakot naman ang dalawa, dahil sila ay nahuli sa pagdating, at gumawa ng gulo. Napapatingin naman si Lee Yunjo sa dalawa, at hindi inaasahan na ganyan ang kanilang magiging reaksyon. Habang si Yoonhee naman ay natuwa sa sinabi ng kanyang ama, kaya ito ay napatanong sa kanyang ama, talaga ba? Bigla namang tinago ni Do-jeon ang mga nakuha niyang map fragment sa kanyang likod, at napasabi, oo, pinuprotektahan ka ba ni Yongyong? Napasabi naman si Yoonhee, oo nga pala ama, tungkol dyan, ngunit hindi na napagpatuloy ni Yoonhee ang kanyang sasabihin, dahil biglang tinakpan ni Yongyong ang bibig ni Yoonhee. Napasabi na lang si Yongyong, habang pinagpapawisan sa kaba, oo naman pinuprotektahan ko siya. Lumapit bigla si Yongyong kay Lee Yunjo, at nilagay niya ang kamay ni Lee Yunjo sa kanyang ulo, at sabay sabi habang pinagpapawisan sa kaba. Nagkakasundo din kami ng kaibigan ni Yoonhee. Napatingin naman ng seryoso si Do-jeon kay Lee Yunjo, kung totoo ba talaga ang sinasabi ni Yongyong. Bigla namang niyakap ni Lee Yunjo ng mahigpit si Yongyong, at napasabi, oo tama ka dyan. Tumatango-tango na lang si Yongyong, habang bakas pa din sa kanyang muka ang pagkaba. Napangiti naman si Do-jeon, at napasabi, ganun ba, pakiusap, tratuhin mo siya ng mabuti simula ngayon. Napagod naman ang dalawa sa pagsisinungaling nila kay Do-jeon. Kaya dahil doon lumapit si Yoonhee kay Yongyong, at ito ay pinagalitan niya sa hindi pagsabi ng totoong nangyari kay Do-jeon. Habang si Carcel naman, ay hindi na lang umiimik, dahil alam niya sa sarili niya na may nagawa din siyang mali. Napatingin naman bigla si Do-jeon sa kanyang window screen, para makita ang special quest na kanyang natanggap. Habang ito ay tinitignan niya, ito ay napasabi sa kanyang isipan, dahil nakakita ako ng 66 na mga fragment ng mapa, mukhang yun na ang lahat. Siguro babalik ako sa gabi, at palihim siyang tatanggalin sa pagiging selyado. Pinapalapit naman ni Yoonhee si Yongyong para sabihin ang totoong nangyari sa kanyang ama. Ngunit natatakot si Yongyong, baka pag sinabi niya ang totoo, baka mapatay siya ni Do-jeon. Kaya hindi na lang siya nakinig kay Yoonhee, at nanatili sa likuran ni Lee Yunjo. Habang nakakapit si Yongyong sa likuran ni Lee Yunjo, ito ay napasabi kay Yoonhee, kahit ngayon lang, pakiusap Yoonhee. Bigla namang binulsa ni Do-jeon ang mga map fragments na kanyang nakuha. Habang nilalagay ni Do-jeon ang map fragment sa kanyang bulsa, tinawag niya ang pangalan ni Yoonhee. Dagdag pa ni Do-jeon, habang palapit kay Yoonhee, oras na para sa pagpupulong kaya bumalik na tayo. Napaiyak naman si Yoonhee, at napasabi sa kanyang ama, pero wala akong nahanap kahit isang map fragments. Napasabi naman si Do-jeon sa kanyang anak, habang ito ay pinapatahang umiyak, malas ka lang siguro ngayon. Sigurado akong magiging maganda sa susunod, dagdag pa ni Do-jeon, bibili tayo ng masarap na panghapunan, dahil buong araw kayong nagsumikap. Natuwa naman si Yongyong, at napasabi, kung gayon, bakit hindi tayo kumain ng beef barbecue?
Napasabi naman si Dojon, nakita kitang kumakain ng iba't ibang bagay kanina. Nabigla naman si Yungyung, at napatanong kay Dojon, alam mo? Oo, kaya punasan mo ang bibig mo, wika ni Dojon. Nang natapos na silang kumain ng panghapunan, pinagpasyahan nila munang manood ng television. Habang seryosong-seryosong nanunood si Carcel, si Yungyung naman ay natatawa sa kanyang pinapanood. Bigla naman napasabi si Dojon sa kanyang anak, Yunhee, may aasikasuhin ako kaya babalik ako agad. Nagulat naman si Yunhee at napatanong, ano, dagdag pa ni Yunhee, ngayon, pero 10 PM na ng gabi, napasabi na lang si Dojon, habang inaayos ang kanyang sapatos, oo, malamang hindi magtatagal, gayunpaman, huwag mo na akong hintayin na umuwi, at mauna ka na matulog, bigla namang tinawag ni Yunhee ang kanyang ama, at napasabi, habang bakas sa kanyang muka ang pagkatakot, hindi ba pwedeng hindi ka pumunta ngayon, pakiusap ama?